Anytime Maritime. Maritime. Anytime maritime. 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 Ang ibig sabihin, Pangulong Digong Duterte, of course, obviously, sabi niya, adik ang presidente natin. Ang sabi naman ng ating kasalukuyang Pangulo, si President BBM, dahil daw si Pangulong Duterte gumagamit ng isang substance o fentanyl na ito ay addictive din. Pareho lang silang addict kung ganyan mangyayari. Kayang walang bola, walang paligoy-ligoy. Diretso pinupuntirya ang problema ng masa. Ito ang Public Agenda. Public Agenda. Alas 8:02 ang oras ng Public Agenda Program, hatid sa inyo ng Radyo Nationwide. Kami po may mga tatak RMN sa Puerto Princesa City at buong lalawigan ng Palawan. It's Anytime Maritime para sa araw na ito, mga kababayan. Araw ng Martes, Enero 30, taong 2024. Yung sinabi ko kanina, ilang kimbot na lang, ilang tulog na lang, Pebrero na naman. No? Sa Pebrero, maraming mga kaganapan. Isa na dyan sa Pebrero, ang 14th year anniversary or foundation ng RMN sa lalawigan ng Palawan. Public Agenda. Meron tayong tinatawag na World Radio Day celebration sa February 13, mga kababayan. May mga community service pa. Ang The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles sa araw naman ng Sabado, sponsored by Aburlan Talakaygan Eagles Club at Aburlan Marikit Lady Eagles Club. Public Agenda. Alam mo, grabe itong nangyayaring bangayan ngayon sa kalagitnaan ni former President Tatay Digong Duterte at ang kasalukuyang Pangulong natin na si President Bongbong Marcos. Mabuti na lang, si President Bongbong Marcos at Abigail hindi ganun kalutong magsalita. No? Medyo maaliwanay. Kung si President Bongbong Marcos kasing talas ng dila ni Pangulong Duterte, naku, parang sarsuela na ang nangyayari sa atin. Public Agenda. Di ba? Kung kasing talas ng dila ni President Digong, si President Bongbong, naku, linugaw ang mangyayari sa atin sa Republika ng Pilipinas, mga kababayan. Okay, sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin, sa mga Filipino dyan sa Brunei Darussalam, sa Bandar Seri Begawan, sa Kuala Lumpur, Malaysia, sa Kudat, Sandakan, Sarawak, sa Kuta, Kinabalu at Labuan. Public Agenda. Sa mga Filipino sa Indonesia, Singapore, sa mga overseas Filipino workers at sa mga seafarers natin na talagang nag-aabang ng Anytime Maritime Program, araw-araw dito sa atin. No? Araw-araw binibigyan natin ng way upang mapag-usapan ang tungkol sa industriya maritima. One of the leading industries kung saan isa ito sa pinakamatibay na haligi ng ating ekonomiya. Public Agenda. Dahil ang industriya sa maritime, mga kababayan, including our marine resources, our potential at manpower, is giving the country more or less $9 billion na industriya. Public Agenda. So pag sinabi nating $9 billion, hindi biro yan. Ang pinapasok, ang na-generate na revenue, pera, remittances ng gagaling sa maritime industry. So ibig sabihin, hindi ordinaryong hindi ordinaryong pera ang pumapasok sa kaban ng ating bayan. At isa itong considered one of the pillars of our economy. Public Agenda. Ang maritime industry, mga kababayan. Kaya lang, sige ang pagtingwa ng mga Pilipino. Kung sa mga kuyunin pa, ang pagtingwa sa mga Pilipino, ang pagtingwa sa ating mga kasimanwa, mahulog ito sa tubig kung sakaling magpatuloy itong political imas. Malay ng iba dyan, wala siyang pakialam. Yan ang sinasabi ko kayo na, totoo yan. Kahit isang linggo matulog ang mga mamang ito,
Pagising nila may pagkain sa pagkainan nila. Public agenda. May nagasuklay pa nga ng buhok nila eh. Di ba? E paano mga pobreng alindahaw ng mga Pilipino? Yan ang sinasabi natin. Paano ang mga pobreng alindahaw ng mga Pilipino na kung minsan makain ng isang beses o 2 beses sa isang araw ay maligaya na. Public agenda. Makahigop sang sabaw nga amoy baka, okay na. Makahigop sang sabaw nga amoy manok, okay na. Oh, lasang manok, kuno. Pagkatapos 5 ang anak, hatiin pa ang sabaw sa 5 ka anak dahil ang kayang bilhin isang pakete ng noodles lang araw-araw. Di ba? Pero ito, kaya kung minsan nakakalungkot. Parang pinaglalaroan na lang ang interes ng tao, yung taong bayan. Wala silang pakialam kung ano nangyayari araw-araw. Samantala, ang mga taong pupunta sa mga merkado, alam kung ano ang hirap ng buhay. Public agenda. Pagkatapos palabasan ka ng figure na kunyari parang walang nangyari, sabihin sa figure, ay, kukunti na lang ang hindi employed sa Pilipinas. Ngik-ngik nyo. Anong kukunti? Ikutin mong Puerto Princesa. Ikutin mong buong lalawigan ng Palawan. Kung ano karaming makita mo sa mga skinita dyan na nakatambay, nakatingga. Di ba? Ikutin mong Metro Manila. Kung ano kalabi, ilang libo dyan ang nakangangalang buong maghapon. That is the semblance of poverty. Tingnan mo mga poverty rate ng bawat LGU. Di ba? Huwag niyo sabihin na kukunti na lang ang walang trabaho or unemployed. Baka ginadrawing-drawing nyo lang yung papel na yan o figure na yan. Kasi ang reality dictates na marami talaga ang nagugutom. Public agenda. Sa panahon ngayon, kaya nakakalungkot isipin. Hindi lang nakakalungkot, kung minsan nakakabuisit pa. Pag inisip natin ito, mga babayan. Public agenda. Anyway, Anytime Maritime ngayong umaga, mga kababayan, and today is January 30th, 2024, and today is Tuesday. Para hindi ako makabubuon talaga sa sinasabi ni Pangulong Duterte na bangag si Pangulong Bongbong Marcos. Adik ang presidente natin. Ang sagot naman ni President Bongbong Marcos, hindi lang diretso, pero adik din si Pangulong Digong kasi nagagamit ang fentanyl. Public agenda. Bahala sila dyan. Basta unahin nyo ang presyo ng mga mahal nga presyo ng bilihin ngayon. Yan ang pinaka-importante. Nilipat na lang tayo ngayon sa Anytime Maritime. Dito may pag-asa pa tayo. May tsansa pa ang sambayan ng Pilipino. Magmariniro na lang lahat para walang maiwan dito sa bansa natin. Bahala na sila dyan. Di ba? Anytime Maritime with our founder, Ma'am Mary Ann Ibuna Pastrana. Magandang umaga. Magandang umaga, GM Alex. Naku, ramdam na ramdam ko yung yung emotion ngayong umaga dahil sa balitaktakan ng ating presidente at ang ating past president. Talaga naman nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot talaga. Pero tama ka dyan, GM Alex. Pagtuunan natin ng pansin ang maritime industry dahil dito may pag-asa tayo. May pag-asa tayong kumita pa at may pag-asang magkaroon ng trabaho ang mas nakararaming Pilipino. So, alam mo ba, GM Alex, ngayong umaga, super excited ako kasi ang bisita natin ay another young person na nasa Seaborn at graduate ng AIMS, top student, and he will tackle yung cadetship program struggles na alam natin isang napakamalaking issue dito sa pagmamarino, yung cadetship berths na kulang at yung mga pinagdadaanan ng mga kadete kapag sila ay nandun na sa barko. So okay ba? Tawagin na natin yung ating bisita ngayong umaga, Jem Alex. Yes, ma'am. Go ahead. Hi. So Hello welcome. Magandang umaga, Robert, and welcome to Anytime Maritime. Thank you so much po. Hello po kay Sir Alex and kay Ma'am Mary Ann. Yes. Nasaan ka? Nasaan ka, Robert? Nasa Cavite po ako, parents' house. Okay, in Cavite. GM Alex is in Palawan. I am in Alabang. So, welcome to Anytime Maritime. We have a lot of listeners from Palawan, Malaysia. Sinabi ni GM Alex kanina, mga nakikinig sa atin up to North America. Nandito sila. And of course,
We can be watched in our social media pages, in Facebook, YouTube, and it can be, this episode can be rewatched on demand in our social media pages. So, Robert, magpakilala mo naman ang sarili mo sa ating mga nanonood and listeners, sa ating Anytime Maritimers. Ayun. So, maayong buntag, anytime, maritime. I am Robert John Silandero, 24 years old, the cadet, Bata pa. and I am known as Robbie Boy on TikTok for sharing interview tips and guides for cadets for them to achieve what I have achieved or be more than me. So that is me, ma'am. So you've served on board. You've done your cadetship program, and you Eight. have yeah. How many years? Can you tell us about your cadetship journey and your journey as a seafarer? Almost 2 years po. Bale kasi 2 contracts po kami. Bawal na po kasi yung isang contract na 12 months. So, 6 plus 6. One contract, 6 months. Second contract, 6 months. Tapos, yung struggle ko po kasi syempre on board, parehas po as first timer sa dalawang kontrata kasi yung unang kontrata ko po, I was in a container vessel. Yung sumunod ko pong kontrata, nilagay naman po ako sa bulk carrier vessel. So, paiba-iba po yung experiences ko and mas nahasa po ako, no? And doon po ako mas namulat kung ano po talaga meron sa barko pagpunta mo doon. Kasi unang-una simula pa lang, nung nag-aaral pa lang kami, estudyante ka pa lang, nakikita mo kaagad na feeling mo ang bilis ng panahon, feeling mo makukuha mo siya kaagad, na uy, makakapunta ako dito, makakagala kaagad ako dito, makakasampa kaagad ako ng maaga. Pero once you graduated, pagdating mo kaagad sa reality, sobrang hirap, ang dami pang kailangan gawin, maraming proseso, sobrang competitive ng mga kalaban mo. So, ayun yung naging struggle ko po. Pero kinaya naman po over time. So, kinakabahan po ako ngayon. Pero gusto kong gawin lang to with the flow. Pero yun po, ang experience ko po when I was in my first contract, no, na-experience ko po kaagad yung 1.5 month nang walang internet. So, sobrang hirap po na wala kayong internet, wala pong updates from your parents, from your family, hindi ka po mulat sa social media. So, wala kang updates, kaya sobrang hirap. And aside from that, you're also adjusting to many faces, pakikisama sa iba't ibang tao, paano mag-initiate ng first move, how to ask questions kahit takot ka. So, andun po talaga lahat ng struggle. So, nag-a-adjust talaga ako noon. And aside from that, homesickness. So, homesickness, syempre, wala kang pamilya on board. Sobrang hirap. Mamimiss mo sila, may isip mo sila, iyak ka ng isang linggo. Iyak ka ng isang linggo, mag-a-adjust ka pa sa hilo mo sa barko. So, ang daming aspects. And then, Okay. I read a book about the maritime officers. No? Meron po silang sinabi doon na seafaring is not for the selfish. Seafaring is for selfless people because you're not just thinking about yourself. You're thinking about the rest of the crew. Robert, let me redirect the questioning right now. Balikan Yes, sir. muna natin yung college years mo, yung kung Yes saan po. ka nag-umpisa. Kasi hindi naman tayo pwedeng magiging marino without passing through the basics pinag-aralan natin. Yes po. Mm-mm. Do you believe na kung ano ang natutunan ninyo sa kolehiyo when you landed sa barko, meaning from theoretical to actual, ito ba ang natutunan natin back home within the four corners of the room ay nagiging applicable ba talaga doon sa actual conduct na kayo ay sinampa na sa barko? Ano ang expectation ninyo? Kasi ang dalawang anak ko na sa barko, kaya I can Mhm. relate. No? So, Yes po. may mga expectations tayo kung minsan na habang nag-aaral tayo, ay, balang araw, ganito na yan. Balang araw, yayaman ako, whatever it is. Mhm. But amidst those
uh, litany na sinasabi mo na nabigla ka, 1 month and a half, wala palang internet, hindi ka makakommunicate, parang nagiging na-detach ka sa mundo. Yes. Lalong-lalo na ngayon, millennial era, ewan ko lang kung mabubuhay ang mga tao pag walang gadget, di ba? Okay, let's go back to the basic. Ano expectation mo doon sa school na hindi nangyari nung nandun ka na sa barko? Yung ine-expect ko po is yung sobrang smooth lang po ng process na Okay. mabait yung mga tao, tuturuan po ako agad-agad, and meron pong guide, gano'n. So, parang ine-expect ko po kaagad yung ganong approach. Kasi, based po dun sa kwento ng mga officers namin na teachers, professors po from AIMS na meron namang mga official na nagtuturo talaga on board. And ina-expect ko din po kasi that time na masusunod po yung training program na nakalagay sa TRB namin once that we got on board. Pero in reality, ikaw po talaga yung magde-decide at ikaw po mag-i-insist na tapusin mo yun kasi may iba pong Okay. mga opisyal na wala na pong time magturo. How about racial and cultural, I do not want to say differences, equation? Mhm. Equation is Ah, medyo mataas-taas na level ng word, no? Paano ang in terms, equation ninyo sa barko? Ako naman, mhm. siyempre, ang mga anak ko pa nagkwento sa akin niya, kung minsan sa side ko na lang, sabi ko, pinili niyong karir na yan, pangatawanan Mhm. ninyo. Make good, uh, be the best of it. Basta tandaan nyo lang na hindi lang sa lahat ng oras pera ang pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin dito ang pamilya, ang hindi tayo nagbabago. Pero sabi ko, since pinili nyo ang mga karir na yan, pangatawanan nyo yan. At alam mo, ang isang anak ko, bakit siya nagmarino? Dahil ang kapitbahay namin, which is my kumpare, kapitan ng barko. Mabuti pa nga itong kumpare ko na kapitan ng barko, palaging kasama ng anak ko kasi nung nasa politika pa ako, wala naman ako palagi sa bahay. So nakumbinsi niya, nagmarinero rin. Question, how do you deal with, young as you are, Robert, you're only 24 years old, how do you deal with this equation of cultural or racial setup? Kasi sa barko, hindi naman lahat Pilipino eh. Kung minsan Yes mas po. kukunti ang Pilipino, lalo na kung you are on board globally. So how do you Yes. cope? How do you manage na aside sa kalungkutan, paano mag-intertwined ang orientation mo back home sa environment na nandun ka sa barko at orientation nila galing din sa kanilang bansa. Lalo na kung silang opisyal ng barko. Mhm. For me po kasi, pinakaunang objective ko po as a cadet nung nag-apply pa lang ako is to be adaptive and also to know what is in my environment. So, in terms po doon sa mga cultural differences namin, it is, kailangan po talaga sa umpisa, hindi po talaga tayo yung sobrang over-boosting po na personality. And, just go with the flow lang po. Parang papakiramdaman nyo po ano po yung ayaw nila, ano po yung hindi nila gusto, and yung mga actions na medyo offensive po sa part nila. So, I have to adjust in terms of that para po magkasundo po kami on board. And yun din naman po talaga ang purpose, no, sa loob po ng barko. As one crew, we are all crew, so we all take care of each other's safety. Kaya ako po, yung approach ko po doon is just to be friendly. Maging kind approach lang po. Meron po akong siniset na boundaries, no, kung medyo po offensive po ang sinasabi nila, medyo offensive ang actions nila. It all Mm. depends po kung paano po tayo mag-a-adjust sa environment nila. Pero Okay. kinaya naman po. Alam naman natin, Robert, na hindi lang sa pagkain, hindi Mm-mm. lang sa ways and means tayo nagkakaiba, no, with them. May religious, kung minsan may religious beliefs pa na dapat nating igalang, lalo na Yes. kung kapitan natin Indiano, ang kapitan natin ay kung ano-anong religion. I got this interest nung sinabi mo kanina na galing sa school,
pagdating mo sa barko, bigla ka nalungkot. I mean, hindi ka nakakonect sa pamilya. Alam mo naman sa college, mula high school, ang pinaka-trend ngayon, siyempre barkadahan. Di ba? Alam mo na yon, sa barkadahan, kahit wala tayong kinakain, masaya tayo. O ganon. Gala ba? Kung sa mga Bisaya pa. Laag, okay? Laag. Paano mo na-adjust ang sarili mo from the environment na ang feeling natin we are young, free, and single. And then parang wala tayong pakialam sa mundo. Tapos bigla, seryoso na pala ang lahat. Nasa professional world ka na eh. So, paano mo na-adjust ang sarili mo doon? Paano mo na ipasok ang sarili mo na tinanggap mo na katotohanan na ay totoo na pala ito, andito na ako. So, para makarelate ang mga nakikinig sa atin, kasi sa Palawan, merong maritime school dito, ang Palawan Polytechnic College Incorporated. So, para magkaroon sila ng idea. Na hindi lahat ay ganun lang kasimple, hindi lahat by just the wink of an eye, we can win everything. So, number one, let's go to your emotional struggle. Paano mo ang sarili mo na ilagay sa tama na realidad na pala ang kaharap mo? For me po kasi, sir, di naman po ako pinanganak na mayaman. Di rin po kami mahirap. Nasa gitna lang po kami. So, ever since po nag-aaral pa lang ako, kailangan ko po talaga mag-aral ng mabuti para po maka-attain ng scholarship at mapagpatuloy po yung pag-aaral ko. So, yung means po na nawalan po ako ng internet, no, sobrang hirap din po kasi ng adjustment kasi pala cellphone po kami sa lupa. Nung nag-onboard na, biglang nawala. As in, wala talagang contact from anyone. Pero ang naging strength ko po nun is I have faith in God. Kaya ko po magdasal. May connection po ako sa Diyos ko. And That's good. aside po from that, isa po akong mental health advocate from my school, which is from AIMS. Doon ko po din natutunan na hindi ko po dapat sinusolo yung problema ko. Kailangan ko pong gumawa din ng support system kung saan po yung environment na kinapapalooban ko. So, doon po sa barko, within those days na wala po akong internet, meron po akong binild na connection or friendship sa mga pinagkakatiwalaan ko pong tao sa barko. And nagkaroon po kami ng connection. Nagkaroon po kami ng relate moments. And syempre sila po, experiencado na sila. So nagbibigay po sila ng advices sa akin na, kaya mo yan, onti na lang, nandito lang naman kami, magsabi ka lang kung gusto mo na ganito. So meron pong interactions, and yun din po yung good part na naging mental health advocate po ako. No? Natutunan ko po paano aralin yung sarili ko, paano ko po i-manage yung stress management ko, and hindi po yung agad-agad mag-breakdown. Kailangan ko pong mag-sit in doon sa problem to have the solution. Ganun po. Okay. Bago ko ipasa sa ating founder advocate kay Ma'am Mary Ann Pastrana, interested ako rito sa anggulo kung paano camaraderie sa barko with mixed cultures, with the various races. Minsan kasama mo dyan, iba-ibang lahi. Yes po. The sense of camaraderie. Kasi siguro, will you agree to me na kapag hindi convenient ang feeling mo, hindi ka at ease, na kung sa military pa, pag hindi ka at ease sa isang workplace, kahit hindi sa barko, kahit anywhere, kung anumang workplaces, mawawala ang focus mo. So, ibig sabihin, kapag hindi ka at ease, o hindi ka feeling at home sa workplace mo, lalo na sa gitna ka ng malawak na karagatan, hindi mo mai-exact ng gusto kung anong potential at talent o skills na meron ka kasi ang isip mo hati. You're trying to make iwas sa mga stressful na bagay o stressful na mga tao, wala ring choice. Kasi kasama mo sila sa loob ng barko. Anong camaraderie? Kasi nakikita ko mga Filipino, matagal na itong anytime malim, palagi namin pinag-uusapan, ang Pilipino ay yon ang pinaka-sought
after na mga marinero because quality, mga marunong mag-English, hindi lang matatalino, matapang, matatag, no? Sa lahat ng pagsubok. But in an environment na mix ang culture kaharap mo, paanong camaraderie in order for you to have focus na improve mo ang best mo sa trabaho? For me po, sir, I have to build connections. And syempre po kasi, nandun na po ako sa place na yun, ang nakaset po sa mind ko na ako na lang mag-isa. Kaya kailangan kong bigyan ng solusyon lahat ng problema na kinakasapon ako. So, in terms po with mixed races po, with mixed nationalities, we have to make connections. May example po ko dito. Meron po akong chiefmate na ano po siya, Ukrainian. Tapos Okay. hindi lagi po siyang busy and hindi po siya interactive, hindi po siya nakikipag-usap sa iyo. So ginagawa lang po niya yung trabaho niya. And ako po kasi gusto ko matuto sa kanya. Ayoko po yung meron po kaming may barrier po kami no na hindi po kami nag-uusap pag duty. So inalam ko po kung ano po yung mga gusto niya. Gusto ba niya ng yosi pag may binebenta yung mga seller sa barko? So bibigyan ko po siya ng set ng pack ng yosi. And then doon po nagkaroon ng connection. After po noon, nagkakaroon na kami ng session. Pag nasa bridge po kami, tinuturuan niya po ako, oh, here's how to sound. Ganito gagawin mo sa logbook. You have to go with second officer to learn all the duties on the bridge. So nagkaroon po ng and hindi lang po kay chiefmate, no, kahit po yung mga ratings na mixed nationalities. I even go to the recreation room to play with them and also makipag-bond lang po. Yun all in all, I have to show up. Because when you face them, you get to know their different personalities. You get to know every one of them. So, para po matanggal yung mga doubts and yung worries mo sa isang tao, alamin nyo po siya. Kahit kilalanin nyo lang po siya kahit papaano. Yes, ma'am, Marian. Yeah, so that's so nice to hear, Roby Boy. Can I call you Roby Boy? Yes, ma'am. Yes. Nice to hear, Roby Boy, that talagang you have adopted and you are focused. Narinig namin yan. And you know how to network and make connection. But I want to go to the technical side of being a cadet in the sense that how did you find that cadetship slot? Kasi lagi nga pinag-uusapan sa mga conferences na kulang tayo sa cadetship berths. So if you were able to get a cadetship berth internationally, ibig sabihin, Roby Boy, magaling ka na nakahanap ka ng slot at dahil iilan lang kayo, konting-konti yung, in proportion or in percentage to the people who are actually taking up PS, marine transportation, in our educational system. So, ibig sabihin, talagang nagpursige ka at saka nakuha mo yung slot na yan, deserving ka. So, paano mo ginawa yon, Roby Boy? How did you get that international slot? But, okay, sasabihin ko lang sa'yo, pwede rin domestic, ha? Pwede rin magkakadet dito sa domestic, okay? Meron Yes, ding po. vaccine. Okay, sige, Roby Boy, tell us. I-off kanya muna ako. Yeah. Okay. For me GM, po, pamute, GM, pamute. Pamute, GM, sorry. Okay, sige, go, Roby Boy. For me po kasi, yung journey ko po through securing my cadetship slot, parang medyo to make the long story short po, summarize ko po siya. Bale, nung una po kasi wala po talaga akong backer. Wala rin po kaming close relatives na pwedeng mag-backer sa akin or seaman. Ako lang po. Kaya ang mindset ko po that time nung college pa lang po ako is to secure good grades so that I won't have any regrets pagdating po ng pag-a-apply. Kaya nung bago po ako graduate, before graduation, nag-a-apply na po kami ng mga friends ko through online applications, kung saan-saan. And unang-una po namin pinupuntahan is yung POEA, List of Manning Agencies. Doon po namin yun sinesendan po namin sila ng mga applications. Kahit di po sila nag-hiring. Tapos, meron pong yung AIMS po kasi, yung school po namin, may mga partnerships din po sila from different companies. Depende po kung napag-usapan po nila. And then, manghihingi po sila ng mga kadete. And usually po, part po ako ng mga ine-endorse ng school because I completed my degree,
marine transportation as top 1. So nagkaroon po ako ng credential na strong credentials na pwede pong kuhain kaagad ng company. And thank God po no, nakasecure din po ako from a company. So dalawang shipping company po kasi yung napuntahan ko. Bale, very struggling po siya kasi yung una ko pong company was okay lang po sabihin yung company na. So it's Dollar Seafront. Doon po ako napunta. Yung ano po, ang struggle po doon, parang doon po sa part na yun, wala pong struggle kasi puro lang po siya interview. Parang first interview, second interview, third interview, final interview. Wala pong exams dahil daw po sa credentials ko. Interviews lang daw po gagawin. And on the first day of my report po as utility, hindi na po ako pinag-utility pero binigyan na po ako agad ng lineup. So, nung nagkaroon na po ako ng lineup, pinag-medical na po ako kinabukasan. At ang nangyari po is nireject po ako sa medical ko dahil meron daw po akong luslos or inguinal hernia. And yun po naman din talaga ang alam ko. Meron po akong congenital na inguinal hernia when I was born. So inborn po siya na luslos at akala ko po ay nawala na po siya sa katawan ko. Dahil ang sabi po ng doktor ko that time is over time, pag lumaki yung bata, mawawala naman daw yan. Mas usually daw. Pero hindi po sa case ko. So I have to go to surgery and nag 2 months recovery po ako. So very struggling din po siya sa point na yun kasi inisip ko po na ay, ito na yun eh. Ito na yung moment ko eh. Makakasampa na ako pero bigla na lang ako magpapahinga ng 2 months pa. So, bale, andun po yung struggle ko na. Doon na po nag-start yun. Tapos, nung part po na bumalik na po ako after my recovery sa company, bale, iba na naman po yung in-offer ni company. Kaya, ang sabi ko po sa mama ko, in-explain ko po sa family ko na ganito yung gusto nilang i-offer, anong gagawin ko. Sabi nila, okay, sige, withdraw mo na lang yung documents mo. And I was very hesitant that time kasi po, na-secure ko na po yung company ko eh, and I have to go back to square one. Mag-uulit po ako sa proseso, mag-a-apply po ako ulit. So, ayun na po yung nangyari sa akin. Bali, bumalik po ako ulit sa paghahanap ng kumpanya. And the moment po na kinuha ko na yung credentials ko, naglalakad po ako paalis ng building, nakatingin po ako umiiyak. sabi ko, ano ba yan? Ito na yun, oh. Pero sige, baka may mas meant for a bigger company, ganyan. Tapos, after 1 month po, meron po akong friend na nagsabi na, uy, hiring daw dito, mag-send ka na application. So, nag-send po ako na application doon, online application, ma'am. No online application, nag-send po ako. After 3 days, tinanggap po nila yung application ko. Tuloy-tuloy na po siya. After po nun, nagkaroon po ng interview, initial interview. Nagkaroon po ng final interview and then medical, umokay na. Tapos, documentation, direct sa sampa, wala na pong utility. So, yun po yung naging story ko, no. Na-realize ko po doon sa gap na pinagdaanan ko is may reason. May reason kung bakit yun nangyari sa akin. It means may kulang pa doon sa part na nakasecure ako ng unang company. May kulang sa personality ko. May kulang sa growth ko, sa character development ko. Kaya hindi pa ako pwedeng pasampahin. Parang yun yung binulong sa akin ni Lord na hindi pa pwede, maghintay ka muna, matuto kang maghintay, be humble. So, nung nakasampa na po ako, doon ko po na-apply na, ay okay, buti na lang, itong pangalawang company, ito na yung naka-secure ako. Dito ko na-feel yung secured. And siguro po, hindi ko po kasi masyadong na-feel yung struggle in terms of interviews and exam. Kasi po lagi po ako nagpa-practice, gano'n. Lagi po ako nag-review. And in terms po sa mga interviews po, no, medyo na-memorize ko po yung pattern ng iba't ibang kumpanya na, uy, pare-parehas lang sila sa personal questions. Pare-parehas ng thought, iba-iba lang yung form ng questions. Like for example, where do you see yourself 10 years or 5 years from now? It's the same as what are your short-term and long-term goals? Parang parehas lang. Meron din yung why should we hire you? Meron ang kaparehas nun is parang what
what is your edge among the other candidates? Mga ganun po. So, ayun po yung yung struggle ko po dito sa long process na to is yung health ko po talaga. Wow, Roby Boy, talagang inspiring naman yung journey mo, and you have shown talaga na yung foundation is very important. So talaga nag-aral ka, and that the good student you are gave you an edge because hindi ka na pinag-utility, isang pakagad, and Opo. along the way, may mga struggles pa rin, hindi pa rin yung kakala mo, yun na yan, smooth, but then there's struggles, and well, you overcame. Okay, my question now is, so you said talagang padala ka na padala ng mga resume, mga ilan yon? Para yung mga kadete natin, isipin nila, okay, 3 lang ba, okay na, Robbie Boy? Or 10 ba yan? 100 ba yan? Di ba? So, and we can see that you really did your part, no? So, nagpunta ka sa POA, doon ka lang sa mga legit, para hindi sa fake na mga Yes. fake or legal. So, talagang you did your job, you did your homework. So, mga ilan yan? Ilang resume, ilang application, ilang interview for you to distinguish na pare-pareho lang mga tanong nila, iba-iba lang format, pero isa lang yan. Okay. Okay po. To be honest, ma'am, binilang ko po talaga siya before, bago po ako sumampa. Bale, around 65 shipping companies po yung nasendan ko ng online application. Hindi lang po online application, ma'am, pati rin po yung mga nakasalamuha ko through interviews and physical po talaga. Wow, 65! Over a period of how long? Yung 65 resume na in-out mo, tapos ilang interview? 65 resumes out, in 65 companies. How many interviews did you have? Parang 10 interviews lang po. 10 interviews. Yeah, before you landed in a cadetship program. Okay, so Roby Boy, you're not a cadet anymore. You're done. You're already gainfully employed as a seafarer. Yes, ma'am. And ang program po kasi namin sa Z-Board po, yung cadetship program namin is they're pushing us to become officers po after our cadetship. Kasi po, meron po kaming pinapasikir po silang promotional work plan. So yung sa work plan po na yun, nakalagay po yung mga duties and objectives po na for the next officer, for third mate, and for fourth engineer. Kailangan po yun pirmahan ng mga kapitan namin sa barko. Gagradean po kami. And then, once po na-secure yun, together with the appraisal na for promotion po kami and for recommendation for promotion, we are eligible for junior officers. And yun po ang pinaprocess ko po ngayon. Pinaprocess ko po ang papeles ko, ang exam ko po. Tapos na po ako sa training so far. Exam na lang po talaga ang kulang. Oh, wow. Mm-hmm. Talagang tedious process, and there's a structure. And Yes po. you're encouraged to become... So, I've heard this in many maritime conferences. So, career pathing. Yes, So, ma'am. your agency or your company is really providing you with a path, so that you can be officers. And in your experience, nakaka-motivate naman ba talaga mag-opisyal? O sige, tanungin natin, bakit tayo motivate maging opisyal? At saka, what made you say yes to becoming an officer on board? For me po kasi, ma'am, ayoko po mag-settle for less dahil po nag-aral po ako. Parang binuo po ako ng family ko para makapag-aral, ng college, yung struggles po na yun po talaga yung nag-drive sa akin na kailangan ko pang lakihan yung pangarap ko kasi balang araw gusto kong bumawi sa kanila. Balang araw babawi rin ako sa sarili ko. Basta yun po yung naging yung tungtungan ko po talagang rason. And hindi naman po and super proud po talaga ako and saludo po talaga ako sa mga ratings dahil grabe po ang trabaho ng ratings on board. Umaakyat ng mga kable, umaakyat po ng mga cranes, nagbubuhat ng bibigat. So, grabe po. And hindi ko po kasi nakikita yung sarili ko na magkatrabaho po sa ganun in a long run. Kaya nakita ko po na I have to work on the bridge. I have to be an officer as soon as possible. Ganun po.
Oh, that's nice. GM, may question ka ba? That's nice. Talagang um, important na may pangarap, may dream, no? And you're dreaming high Yes and you po. are working hard to achieve that. Oh, I'm so proud of you. At Thank proud you, ako ma'am. para sa pagulang mo. Proud, at saka kaibigan namin yung mga partner school ng FastCat, yung yung AIMS, no? So, I know the owner. So, kikwento kita sa kanila. Sasabihin ko, Hala! congratulations. Thank you, ma'am. Sabi ko, congratulations. Ang galing-galing ni Robbie Boy na top student ninyo and already successful outside on his way to becoming an officer of a ship. Yeah. Thank you, GM ma'am. Alex. GM Alex, nakikita ko may gusto kang sabihin. Parang tatay, parang anak mo na rin si Robbie Boy kasi Correct, 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 correct. muted ka, GM. Yeah, okay. Bago ko makalimutan ang point na ito kasi I was so amazed when you mentioned about 65 submission of resumes, more or less 10 interviews, na at that time, yung parang nangangapa ka sa dilim na hindi mo alam kung kailan. And sorry about that health issue na parang sa halip na nandun ka na, natingga ka pa, no? Mm-mm. Was there a time na when you pondered upon, may time ba sa isang buntag o sa isang gabi, si Bisaya ka, sa isang buntag o sa isang gabi, na naisipan mo na undangan mo na ni, sabi mo, ayoko na, I quit, no? Was there a point, or was there a time or a point na napag-isipan mong huminto because of that grabbing a quest, no? Para maabot mo kung saan ka na ngayon. You're so young, but ang determination mo is something na magiging inspirasyon ng kasunod na mga marino. Ibig sabihin, applicable sa iyo yung sinasabi. Ito, orthodox na ito. Matagal na sabi nila na uh, quitter never wins and winner never quits. Di ba? Narinig mo na Yes po. siguro yan. Applicable sa iyo talaga yan. Ikaw talaga yun. But was there a time na parang na-discourage ka o parang ayaw mo ng uh, isige o ayaw mo na ipagpatuloy yung hangarin mo noon because of all this, hindi naman hindrance, hindi naman obstacles, no? Mga pinagdadaanan na kung minsan parang nakakapagod din. Was there a time or point na parang ayaw mo na ipagpatuloy? Actually, to be honest po, parang wala pong time na nagkaroon po ako ng ganong thoughts. Naiiyak Good. lang po ako pag nung time po na parang feeling ko failing na ako. Kasi po kahit nung high school pa lang po ako, ino-open up ko na po sa parents ko na parang gusto ko magsiman, mapa. Pero ayaw po nila. Sila na po yung umaayaw kasi alam mo ba na may luslus ka? Ganyan, hindi ka pwede dito sa ganyan. Baka ma-trigger yung luslus mo, ganyan. Pero hindi ko po alam bakit po may nagda-drive sa akin na mag-push forward po. Parang ano po, I'm meant for this purpose. I'm meant for this path. Something good will happen if I just continue. Parang yun po yung nangyari sa akin. And I have this Bible verse ever since. Back when I was in first year college po, yung Psalm 55 verse 22. Yun po yung cast your burden on the Lord because He will sustain you and He will never let the righteous be moved. And I believe that I am righteous. I have not been moved by any voices or any bad voices from my head or from any other people. I just continued. Kasi alam ko po may purpose po ako dito eh. And Yes. by means of that, dun ko po na-realize na kompleto ko po yung puzzle sa phase na yun na okay, nakasampa na ako. Ito pala yung purpose ko to share my experiences to these maritime cadets in order for them to achieve what they want to achieve in life, especially in this path. So I have become a guide for them. Kaya yun po yung naging driving force ko. Alam mo, Robert, saludo ako sa iyo. I thank you po. Kung paano mo, anong tawag dito, consistently sinulong yung gusto mo mangyari sa buhay mo. Yes po. Parents will always be there. Alam mo naman, kahit
may pamilya na ang mga anak namin, anak natin. Kami ni Ma'am Marian, makarelate dyan sa sinasabi ko, nandun pa rin kami. Ang totoo nga yan, mabuti pa nga mga anak ko, sila hindi nalulungkot. Mas ako ang nalulungkot para sa kanila. Kasi nasanay din ako na pinalaki ko mga anak ko na kahit sa kabila na kung anong busy ako sa buhay noon, gusto ko araw-araw katabi ko sila. Gusto ko araw-araw lumalaki silang nandyan ako. Pag uwi ko ng bahay kahit tulog sila, talagang kine-check ko kung pati ang kumot, ang kung ano, o ang uniform nila sa eskwelahan ay nahubad. So, hindi pala, totoo palang parang walang forever sa buhay, no? Na kung sobra kang attached sa mga anak mo, tapos ang katotohanan, dapat tanggapin mo that one day, somehow, ay mawawala sila sa tabi mo. So, kung paano nyo nakayanan ang mga ganyang bagay, ang mga nag-aaral ngayon ng pagiging marinero, nag-iisip na siguro yan. Tuwing linggo, merong mga kabataan dito nag-program from Palawan Polytechnic College Incorporated, courtesy of Ma'am Mary Ann Maip. May isang oras yan sila rito linggo-linggo. Not only to advocate about the youth, but sinasabi nila palagi kung ano ang kahalagahan ng maritime industry. Ano ang ginagawa nila sa school, etc., etc. Now, kanina ang question ko, was there a point na gusto mo mag-quit? Another question, do you have any regrets of now being you sa industriya maritima? So far po, wala naman po akong regret. Siguro po may slight regret po ako, no. Dahil po hindi naman po kasi top 1 course ang pagtitake po ng seaman. Dahil po ang pinaka top 1 course po na gusto ko is mag-abogado, pol-sci or mag-multimedia arts po. Pero Wow. yes po, pero kasi yung multimedia arts po kasi that time sobrang mahal po ng tuition fee. Kaya Tama ka. hindi po pwede. Mahihirapan po sila mama at si papa. And yung sa pol-sci naman po, in achieving that, yun na nakapag-secure po ako sa UPCAT. Nakapasa po ako sa UP, pero ayaw po nila dahil malayo daw po sa bahay. So, yun lang po yung slight regret ko. Pero over time, na-realize ko naman po na hindi naman po siya regret kasi pwede ko po siyang gawin ulit. Pag nakaipon ako, pag naka-set ako ng budget, once I became an officer, I can take units for studying law or maybe studying multimedia arts, kung saan man po ako dalhin no, for a bigger purpose. Ganun po. Wow, Robert, sa napakabatang edad mong yan, hindi malayo na ma-achieve mo yung pinaka gusto mo pala sa buhay mo. But kung tungkol naman sa multimedia arts, huwag ka lang gumastos. Kausapin mo na lang ako araw-araw sa Messenger. Di ba? Huwag ka lang gumastos. I can give you not only a glimpse, but a guide on how to become a multimedia practitioner. You can be even nasa barko ka. Yan naman ang uso ngayon eh. Yes So, po. I wish you all the luck diyan sa gusto mong magiging abogado ka someday. Yes, Kaya sir. pala madali ko ma-decipher what's in your thoughts. Kasi ako, ang pinakaunang kurso ko is political science. Oh my God. Uh, Nice one, yan ang sir. pinaka-basic, no? Ang problema sa atin, pag yan ang tinapos mo, lahat na nangyayari sa lipunan ay parang balikatin mo. Yung halimbawa, pag nakadaan ka sa kalsada, may nagrarally dyan, hindi pwede sabihin mo, wala akong pakialam dyan. Kailangan Mapahinto ka inclusive talaga ka. at mapag-isip. Lalong-lalo Yes na po. kanina sa headline ko, bago tayo nag-start, ang dating Pangulo at ang kasalukuyang Pangulo ay nagbabatuhan ng mga malulutong na salita at ang ending drug addiction. Can you imagine that? So what will Yes po. happen to our country? So that is political science thinking na hindi tayo pwedeng, ang sarili natin hindi magiging separable, but we became unseparable and attached to what's the goings on in our society, no? Okay.
Another question, bago ko ibalik sa ating founder advocate. Ano ang short term at long term na in goal mo dito sa pagiging marino? Yung term ko po as sa career po na ito. Yes. For me po kasi, na-envision ko po yung sarili ko na maging kapitan. Good. Hindi ko pa rin po, kumbaga, come what may, hanggat kaya ko, gagawin ko siya. Go for it. Yes, sir. Kung kaya po pagsabayin, no, para po kahit, for example, meron po akong trabaho sa lupa, meron pong possible na gawin sa lupa, meron din po, pwede rin po ako sumumpa as captain. So, yun naman din po talaga ang goal. Siyempre, sinimulan mo na yung pag-exam, sinimulan mo na po yung career, why not finish it as to being one of the top position po, diba? Great. Okay? Yeah, Huwag ka na lang Robby muna Boy. magbarangay kapitan. Maraming kapitan sa Pilipinas. Parang wala naman sa goal niya maging politiko yata, di ba? Ay. Abogado lang. Yes po. Robby Boy, now I'm curious because you're so parang focused, you know what you want, and you have a heart na iniisip mo yung magulang mo. So, Yes po. I'm curious, how many siblings do you have in your family? Dalawa lang po kami. Ako po yung pinakabunso. Ikaw bunso. Ano naman Yes. career ni yung brother? Ano Sister po. sister? Yung sister ko po is dati po siyang flight attendant. Bale, ngayon po is may asawa na rin po kasi siyang seaman. And third engineer po, then ano po ngayon, hindi na po siya pinag-work. So, dito na po siya. Oh, I see. So parang because you're so talagang parang focused. Parang I'm now curious. Sabi ko, gusto ko i-congratulate magulang mo na they have such a son like you na focus, na talagang alam mo gusto mong gawin, and then parang hindi ka na nahirapan na, alam mo, ang daming kabataan, naririnig natin yan, parang I'm still searching, I don't know what I want to do. Yes, ma'am. Diba? Pero ikaw, talagang alam mo na, why do you think you have that, dead set determination, even as a young child, young student? Alam mo na parang kailangan maganda foundation ko. Kailangan, mag-a-apply ako sa 65 na manning agency. Pupunta ako POA, ganyan. Mag-student leader ako. May advocacy ako, even as a child. Why do you think that happened? When did you find out that you're passionate about this or you have advocacy? Yeah. Siguro po kasi, ma'am, I have experienced how to be poor. I have experienced how to have nothing. And in this phase, I have to be fast in deciding for what my future should be. I should know what I am passionate about. Kailangan kong alamin kaagad ano yung gusto ko. And yung maritime course po kasi, parang pumasok lang po siya sa isip ko kasi may friend po yung mama ko na kapitan. Tapos nakita ko po na 400,000 yung sinasahod niya buwan-buwan. Bali, gusto ko magsiman. So parang doon po nag-start yun. Pero all the process po na nag-aaral pa lang po ako ng first year, medyo nahirapan po ako sa pag-a-adjust kasi feeling ko po hindi po siya para sa akin kasi nga may lustos ako, ganyan. Pero on the process, na-enjoy ko po yung mga subjects. Nagustuhan ko po yung navigation, yung seamanship, na-enjoy ko po up until naging top 1 po ako sa ranking. So sabi ko, it's meant for me. And hindi lang po siya yung parang purpose for myself, but a purpose for a lot of people. Gusto ko po makatulong talaga kasi ayoko po na makakita pa ng ibang tao na dadaan pa sa hirap or dadaan pa sa ganung proseso. So I have to do something if I can do something. So ngayon po na I have became like, meron po akong naipon na experiences and somehow I can help people. Why not help them? So doon po nag-start yun, and I really want to advocate for these cadets, these future faces of the maritime industry, ma'am. Nice. Oh my God. Talagang meron kang purpose. Alam mo na yung purpose mo. May mission ka na ngayon. You're out on a mission. So wow, I'm so happy for you. And listening to you earlier about taking up further studies, talaga pwede yan. Pag gusto mo, may paraan, no? So, Yes, you
You know, Robbie Boy, I too took up my master's in maritime education training in PMMA. And marami akong kaklase doon na mga marino. So kahit na nasa barko sila, nag-aaral sila because PMMA allows it that you can take an online masteral program. So dalawa yon, Masters in Shipping Business Management and Masters in Maritime Education and Training. And you can do it on Saturdays na, you know, if you declare sa opisina mo, sa boat maybe na parang, okay, Saturdays ako mag-aaral, ganyan. I'm sure they will, you know, support you Ala. with that. But it's pwede. And yes, I'm agree with you, pwede ka pa rin mag-law later, even later on in life when you would have done you're already an officer and you want to now go down sa lupa, now, you know, you can still be that. So, nako, salamat naman. At nakikita ko talaga na very selfless ka na hindi lang sarili mo yung iniisip mo, no? Iniisip mo yung nakararami at yung mga future generation. Nako, kaya pala bisita ka namin sa Anytime Maritime kasi birds of the same feather flock together. Ay, So, eh. So, okay, babalik ako sa cadetship because that's really yung focus natin today, no? The struggles of cadets, and they are the future, the cadets are of the future. So, question, pag nag-apply ba as cadet, may sweldo na ba yan? So, may sweldo na ba yan? May kontrata na ba yan? Bale pag domestic po kasi ma'am, bale meron po silang iba't ibang types. Meron pong sinasahuran sila from 500 pesos to 1,000 pesos per month. Pero hindi ko po sure kung tumaas ba or bumaba ngayon. Pero meron naman pong iba na may enrollment program. So sila, yung kadete po yung magbabayad around 25,000 to 35,000 pesos. Yun po yung magiging food nila for the whole contract na magtatrabaho sila sa domestic. Ngayon po, pag international cadet po kayo, sumasahod naman na po. Mag-range po siya from $200 to $1,000 per month. Depende po sa principal, depende sa company, and depende po sa barko kung may bonuses. May iba naman po na nag-exceed talaga to $3,000 from my friend po. Ni recent news lang po engine cadet na $3,000, pero depende po talaga siya, case-to-case basis. Pero pag international cadet po kayo, rest assured po yun na meron pong allowance. Hindi po siya tinatawag na sahod kasi parang wala po kaming overtime, fixed lang po. Yeah. Well, you know, sa domestic, sa mga maritime conferences, naririnig yan na, you know, somehow people advocate or say na dapat free. And I always, you know, I say, so paano free? May anak akong doktora, may anak akong chef. Nung mga nag-training sila, nagbayad naman ako, di ba? So hindi pwedeng free because it has to be managed by a team that will focus on the educational aspect of the cadetship, no? So sa domestic, yes, there may be some that will offer free because their principal allows for it, you know, but generally hindi, because hindi naman malaki ang fare natin dito sa Pilipinas, no, para ma-afford yan ng mga kumpanya na maibigay siya for free, no? So Yes. dapat iwaksi na yan sa utak. In fact, may isang congressman na nakipag-diskusyon ako diyan na parang, so sino na-expect niyong magturo, you know, like na Robert, di ba? Parang hindi matuturuan na yung mga yan kasi may duty sa barko di ba? Yes po. First and foremost, you want to operate the boat, you want to keep it safe, therefore it needs your full attention. You parang hindi mo talagang matuturuan totally. So kailangan Yes. merong tinatawag na shipboard training Training officer. Yes. So okay. So yun, no, at least for the domestic. Now for international, you're saying iba-iba rin, merong may bayad tapos iba-iba. But then sa experience mo ba, Robert, marami bang slots na makukuha for international cadetship if they will say that? If they will say, sige, doon na lang ako sa international kasi may sweldo, may allowance Yes, na binibigay. So marami bang available slots na nag-aantay sa inyo sa experience mo? Usually po kasi ma'am, marami pong competitive na mga applicants ngayon. And syempre po, lahat po ng companies
hindi naman po siya parang buwan-buwan, meron po silang open slots kasi meron po silang mga resident cadets or mga previous cadets na need pa matapos yung cadetship nila. Kaya yung iba, mga karamihan po ng mga companies is by season po ang pagkuha nila. Kaya kailangan talaga nilang abangan. Kaya ang sinasabi ko rin po sa mga nanghingi po ng advice, no, pag mag-a-apply po ng online application, wag na nilang hintayin na mag-post pa ng looking for, ganito, ganyan. I-send mo na kaagad yung application mo once you get the recruitment email address para po ma-save na po dun yung email nila, yung mismong message nila para po i-forward na lang nila sa time po na mag-post po sila. Kasi minsan, hindi na po nagpo-post ang mga shipping company ng hiring. Parang sila po yung naghahanap mismo through connections, no? But yun po yung ngayon, bali medyo conflict din po siya. Paano po pag ang isang maritime school ay hindi kilala, paano po siya makikilala ng mga shipping companies para kumuha ng mga kadete? Dahil po karamihan ng mga shipping companies ngayon, nakikipag-partner sa mga schools, sa mga academies, para doon na sila kukuha ng mga kadete nila kasi syempre, inisip nila quality and also yung mga kadete na future officers nila, na nakaprogram sa company nila. Syempre, they want to secure them for years hanggang sa maging maging faces sila ng company na yun. Yeah, so kung ganun, ibig sabihin, maraming time na nag-aantay yung mga kadete. Kasi, Opo. 6 months. So, gaano katagal yun? So, ano ginagawa ng mga kadete in between kapag habang nag-aantay? Sayang Usual, yung oras. yes ma'am, totoo po yan. Usually po kasi yung iba, kunyari, natapos na po yung unang contract nila, mag-aantay po muna sila ng 2 to 3 months or 6 months, 8 months, depende po kung kailan po yung next available slot doon, next available cadet slot ng barko na yun. Kasi may iba pong barko na wala pong kadete. Yan na nga no? So, that's really parang time waster. Yes, ma'am. Hindi kagaya mo, halimbawa, tuloy-tuloy ka na, Opo. dire-diretso. So, like, magkakaroon ka ng momentum and then traction sa Yes, sa ma'am. iyong career, tuloy-tuloy, hindi matitigil. Pero mo, barko ka, tapos mag-aantay ka na naman, di ba, nawala yung momentum, sayang. So, I hope yun yung isa sa mga issue na sana ma-solve ng industriya, no? Yes, ma'am. Because parang yan, sa production line, meron ka ng bara. Di ba, may bara. Clog na. Oo, di ba? Meron ka ng block na hindi ka makatuloy sa pag-produce ng mga maritime workers, maritime professionals because yung dahil just sa sistema na yan. I hope that will be solved. Okay, so let's talk about your advocacy nga na you said, okay, nadanas ko na to and then alam mo na yung mga techniques sa pag-i-interview and then how to get there and then you've experienced yung mga walang connection because of no internet on board, working with different kinds of people and different nationalities and finding approach to do that. So, okay, Robert, you've been there, you've done that. So, what are you now, the tips or hacks that you can tell aspiring cadets or existing cadets on board? Because we know, this is a known fact in the industry that there are cadets who actually commit suicide, diba? Or just give up. So nasayang na lang yung oras nila, nasayang din yung pera na, pera, oras, lakas, or the emotional tranquil that the family is experiencing along with these cadets who are actually experiencing this. So okay, in your advocacy for cadets, so what are the hacks that you can share with them and tips so that they will be successful in their cadetship program? Let's say for example po na pa-onboard na po sila and may lineup na po sila. Ako po kasi ang pinaka golden hack or golden rule ko po for them is to always ask pag hindi po alam ang isang bagay. Because pag hindi po kayo nagtanong at nag-explore po kayo mag-isa,
madadamage po kasi yung the rest of the crew, hindi lang ikaw. Kaya yun po yung lagi kong advice na always ask pag hindi mo alam. Dahil kadete ka, you are known to be first-timer, a beginner. So, naka-orient na po yun sa mga kasamahan mo na, ay, first-timer to. Kaya tuturuan natin to. Pero sometimes, you need to ask personally. Like, sir, ano po ibig sabihin nito? Pag inutusan ka, paano ko po to gawin? Sir, pwede ko po ba gawin to? You need to ask for permission, you need to ask for information so that you will, magiging knowledgeable ka po. Siguro po may mga ibang opisyal na masama ang pagsasalita, pangit po magsalita, pangit ang ugali. May ibang tao pa rin na pwede mong pagtanungan. Knowledge is always available and all cadets deserves the right to access to information. So, yun po yung gusto kong i-ano sa kanila. And in terms po for the mental health po, no, siguro po, I'm really thankful po na I'm part of the peer facilitators po of AIM. So, shout out po sa kanila, baka nanonood sila dyan. Yung peer facilitators po, we are promoting mental health and support system for school. So meron po kaming mga orientation on how to deal with stress, how to deal with anxiety, how to deal with stress management. Doon ko po na-realize nung time na nag-struggle po ako na walang internet connection. Doon ko po na-realize na it's really better to know yourself fully, na doon kilalanin mo yung sarili mo, na paano ka kakalma, anong ways ang pwedeng magpakalma sa'yo, anong hobbies ang pwedeng gawin sa'yo. Pero ang masatutunan ko po doon is kahit nahihiya po ako at kahit takot po ako makipag-usap sa ibang tao, I have to face them, I have to be with them in order to connect para po, with connections, nagkakaroon po kami ng shared experiences and nagkakaroon po ng relief na, ay, kinaya pala ni kuya, kaya ko rin. Ganito pala yung nangyari kay kuya, baka ganito rin yung nangyari sa akin. There's always light na, ayun po, para hindi po ako. Siguro po kasi may mga ibang cadets po kasi na sobrang, alam niyo po yun, na nagpakain po sa anxiety and hindi na po kinaya and siguro wala rin pong yung strong support system sa barko. So yun po. And isa rin po talaga sa kinakapasalamat ko is ayun, meron po akong, I have Lord, I have God, I can talk to Him every day, especially in times that I need Him. So, ayun po, parang, let your will be done, Lord. Help me, guide me today. Sana may matutunan pa ako. Sana safe ako ngayong araw. Ganun lang po. And, ayun, the rest goes. Oh, how nice. So, okay, I wrote it down. Robbie Boy, it said here, ask. You said ask. It's okay to ask. And again, Bible verse yan, di ba? Ask and you shall receive, Yes. seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. So, ask, clarify, it's okay, di ba? And then, having a support system, no? Yung talagang, gumawa ka rin ng support system and find out anong resources ang meron na Yes. pinoprovide sa barko, sa eskwela, sa workplace, this support system, because you don't know when you need it and then you can lean on them, no? The support system. Connection, establishing connection. So, you are not an island, Nax naman. Kahit Yes. na ang barko ay lumulutang, may community ka pa rin doon sa loob ng barko. Make connections with the people there. Don't isolate yourself. Don't keep it yourself. Yes. But that connect with others, because when you connect with others, it helps you. It helps you mentally, personally, and you also grow. Yes. And then you said faith, have faith, no? So talagang yun ang pinaka bedrock. God is our refuge, ika nga. So kung meron mang ginawa mo na yung dapat mong gawin, pero meron pa rin kulang, you can always turn to God, because God is our refuge and that is going to make us strong. Kapag kami ganyan ka, talagang hack yan sa pagiging successful, hindi lamang sa pagkakadet, kung hindi sa buhay. Diba? Yes. Sa buhay. Yes. Ako, thank you for your hacks, Amen. Robbie Boy. So, Robbie Boy, ngayon na pasampa ka na, you're on your way to being an officer, pag-usapan naman natin yung tatahakin mong
next 10 years? Yan. Tinatanong ka lagi sa interview, like, what are your plans? What are you looking at? Kami, as a corporate citizen, we have also written our Vision 2033 goals, no? As a corporate citizen, we follow the rhythm of planning for 1 year, 3 years, and 10 years. And even for me personally, Robbie Boy, ginagawa ko rin yan. What is my plan for the next year? And then 3 years, the next 3 years, and the next 10 years. So ikaw, as a maritime professional, let's talk about how are you charting your career path so that yung mga nakikinig sa atin, ang mga young cadets, may take inspiration on how you are charting your course. Talagang marino, navigating your course. Robbie Boy, how are you planning, and where do you see yourself in the next 10 years? So, grabe, interview na po ito. Yes, Parang company interview talaga. siya. Ang galing. Interview So, talaga. ayun Yeah. po. I see myself 10 years from now, no? Maybe I'm a captain, or maybe nearing to become a captain, or maybe secured a captain license. But all in all, I see myself as a successful person, a person who advocates for the maritime industry, a person who sees himself as the face of his shipping company, hoping Seaboard. And aside from that, aside from the advocacy that I have, is I can see a man with still big dreams, and a man that has a heart for the people, especially for the cadets, for the youth in maritime, someone who can help them, someone who can guide them, and someone who can represent this group. Yun po. Oh, how nice talaga, inspiring, no? Talagang nasa puso mo, hindi lang sarili mo, pati yung industriya. Ako, talagang align tayo dyan, ha? Robbie Boy, ako lagi ko sinasabi, and sometimes people tout me when I say it, na parang para sa bayan to, para sa strong Yes, maritime ma'am. industry, and then ultimately, para sa bayan, pagmamahal sa bayan. So, okay, you wanna be a captain, you want to be the head of Seaborn, maybe one. Oy, bakit? Hello, pwede yun. Libre mangarap, Robbie Boy. Yes, ma'am. Dream big. Pangarapin mo yun. Dream big. Okay, be the head, and then advocate for the maritime industry, because this is the industry, kumbaga, where you work, where you were honed, grown, molded, and maybe earn your keep. So you want to advocate for this for the longest time. Okay, now hearing you, I see all of that yung ginagawa mo. Pati ko naririnig yung about family naman, yung family, yung magkabahay, ipon. I wanted to ask that because my mom, tuwing magbabiyahe kami abroad, tapos hahanap kaming simbahan, Robbie Boy. Kahit nasaan kami, hahanap kami kung saan may misa. And then magmimisa kami kahit na ang misa ay in German or Croatian or kahit anong lingwahe, magsisimba kami because we want to go to mass, right? Sunday obligation. And then mami ko, pag sasakay kami, halimbawa Pilipino, yung nasakyan namin na sasakyan, yung mami ko would always ask, "Oh, iho, kamusta ka naman dito?" And then sasabihin kagad ng mami ko, "Oh, may ipon ka ba?" Kasi mami ko very financial savvy siya. So sasabihin ng Pilipino, marami akong ipon ko, sama ng loob. so sama ng loob, mapapaganyan kami naman, bakit naman puro lang sama ng loob? Huwag naman ganyan. And then I heard you today say na marami na po akong ipon na experiences. Okay, so now let's talk about your financial goals and plans, because that's important in being Yes, a ma'am. successful person. May buhay financial tayo, at kailangan talaga nasa ayos din yan, at pinaplano rin yan, pinaglalaanan din siya ng focus at attention. So, okay, Robbie Boy, ano naman plano mo in terms of that, may mga plano mo, family wise, investment wise, financial wise? Yes. So far po kasi ngayon, nakikita ko po yung mga investment plans from different na mga agents po na nagchat-chat. Pero for me po kasi ngayon,
ang priority ko po is to secure my spot for the next contract. And then after that, doon po ako makakapag-decide kung ano. Pero for now po kasi, napupusuan ko po talaga is yung paggawa po ng contents. And syempre po, ini-aim ko po na makagawa po ako ng book in terms of helping the cadets po. Parang isa po siyang aid, parang book aid po siya for the students, maritime students, what to expect. Ito yung real world sa maritime industry. How can you prepare for cadetship? Ganito po yung step-by-step process. So yun po yung nakikita ko na parang andito yung face ko, andito yung niche ko, pwede ko siyang gawin. And yung plans ko po kasi for my family, sobrang grabe rin po kasi, yung family ko rin po kasi, sa church din po kasi yung father ko, lay minister po siya, ilang years na rin po. So, yun din po, malapit din po sa puso ko yun kasi gusto ko rin po pagdating ng panahon na financially secured po kami, wala na po kaming iisipin. Yung wala na pong iisipin na bills, wala na pong iisipin na bayarin, na uy, may gantong bayarin next month, ganyan. Or pag nanghingi sila, yung obligay ko na kaagad. Kasi gusto ko po talaga bumawi sa kanila. So, ayun, regarding po dito sa plans ko, no, sana po mag-grow po siya, sana makamit po ako ng publisher, ganyan. Sana po ganun po yung nasa isip ko ngayon. And with digital technology, everything is more accessible. I am now planning for making ebooks. And also, ma'am, in TikTok, mayroon pong tinatawag na TikTok series. Yung TikTok series is gagawa po kayo ng episodes and then yung series na yon meron po siyang prize. Bale, pag binayaran po siya ng 55 pesos, may enjoy mo na yung 5 episodes, ganun po. Kaya yun po yung envision ko, no, in terms of aiming for, financial growth po sa lupa. Kasi hindi po talaga pwede na umasa ka lang sa sahod mo sa barko. Kasi nga, contractual, and pag naubusan ka, nasa lupa ka na bakasyon, one day millionaire, after nun, wala na. So, need talaga magkaroon ng other sources of income. Yeah, yun may tinatawag na passive income, no? So, Yes. like in the case of my mom, nag-invest siya sa real estate, no? So, she bought properties, tapos nagtinayoan niya ng apartment. So, may passive income, no? Tuloy-tuloy yung income niya out of rentals, no? And out of real estate. So, sana ganun. So, I'm curious, kayo ba dun sa cadetship program, is there ever a parang financial literacy course or meron ba mga nag-offer niyan or may wish list ka ba dyan? Meron ka bang mga nakikita sa barko na parang okay, when you said one day millionaire, totoo yan na, fact yan, na pag kumita, bibili ng rubber shoes, bibili ng mga tech gadgets, iPhone. yan, kung bibili ng gadget, tapos yun, paano kung hindi magka-contract? So, walang financial security. So, ganon. Yes. Meron bang mga ganyang courses? At piniprepare ba yung mga kadete sa ganyan? Either through the school or any third party that can share, their expertise in this area in life? Naalala ko po nung unang pasamba po ako ng barko, mayroon po kaming MRM training. So, yung MRM po is Maritime Resource Management. So, i-manage po namin yung sarili namin, not just in work, but also on board. Ano yung mga expected na attitude namin towards this work. And nababanggit din naman po doon kung paano po mag-manage ng finances namin, yung sa sahod namin, pag nakuha namin, pag nakapunta ka sa ibang bansa, bibili ka ba kaagad? So, may ganun po siya, meron ding pong panukala na wag kang maging gastador. And parang rin po kasi, para sa akin, hindi na po need yung training na ganito. It depends talaga sa person kung gaano po siya ka-willing magbago and paano po niya kokontrolin yung buhay niya and paano niya kokontrolin yung pera niya. Siguro po kasi may ibang tao na kaya po ganun sila gumastos kasi wala po silang iniisip na ibang obligasyon. Hindi po nila iniisip yung problema ng pamilya nila kasi may pera naman yan sila eh. So akin to, gagawin ko to para sa akin. So usually yun po yung nakikita ko sa mga kasamahan ko before. And meron din pong iba na
deserve ko to. Ayun ang quote nila. Deserve ko to, kaya bibilhin ko to. Naging biktima rin po ako. Pero ngayon po, wise na. Ayun, yun naman po ang goal, maging secured talaga. Yeah. Kasi naman, minsan talagang we indulge ourselves. Pero parang isi-secure muna natin yung mga mas importanteng bagay. Example, yun na nga, passive income, your health, bahay, real estate of course is a very good investment para hindi ka na uupa, ganyan. And then, yun na nga, passive income maybe, and yung nag-a-appreciate ang value. Yun sana, no? So, okay, question now. You said you wanted to write a book and all. Nako, support kita dyan kasi Oh, gusto ko, pangarap ko rin sa buhay ko yan eh. In fact, I'm in the process of doing that because I want to also share my experience and hope that some people will be inspired by my story and be touched by my story and become better also out of reading that story. So please Robbie Boy, isulat mo talaga yan. At yes, ma'am, thank you po. gawin mo talaga yan para naman maraming Pilipinong ma-inspire at yung young people like you who can be inspired and be on the right track. Kasi I realize talaga na naghahanap ang mga tao ng leader, naghahanap ng inspiration, yan. So dapat maraming umangat, no? Magkaroon ng courage na i-share yan and take on that role so that we become a better people and a better country. Kaya kung narinig mo kanina yung mga rant ni GM Alex sa radyo, di ba? Na sinasabi niya, paano ba yan kung yung dalawang presidente natin nag-a-accuse ng mga drug addict? Di ba? Diyos ko, alam natin na problema, ang laking problema yung pagiging drug addict. Tapos sa mga presidente natin, nagsasabihan sila na mga drug addict sila. So, di ba? That's so sad for us as a people in as a country. So, by the way, he texted na nag-blackout daw, total blackout daw sa Palawan. That's why he lost power. Nawala po si sir. Kaya siya nawala. So, sorry about that. Okay, anyway, Robbie Boy, kwento mo nga kami sa Seabourn. Alam mo, isa yan sa mga gusto kong enjoy akong gawin, nagko-cruise. No? So, we've been to three different cruise lines. So, na-experience ko na siya yung iba-ibang level and maganda. Can you tell us about Seabourn? So that yung mga nakikinig sa atin, maintindihan naman ano yung what line is this? Ano yung mga ruta? Gaano kalaki yung barko? Para maramdaman namin ano ba ang pakiramdam ng isang Robbie Boy na nasa loob ng Seabourn. So, si Seabourn po with the Z, kasi may S po eh. So, si Seabourn po with the Z, hindi po kami, isa po kaming ship management. That's why from the word itself, Seabourn Ship Management. Wala po kaming mga barko, but we manage ships. So, meron pong from Alpha Navigation, from Merck's Line, from MSC, and usually meron po kaming from Federal Island, and usually ang mga barko po namin ay container, bulk carrier. Meron po kaming tanker vessels pero sa ibang agency daw po yun nakalaan. And then meron din po kaming tawag dito, usually yun lang po yung mga naano namin, container and bulk carrier mostly. Yung tanker sa iba naman po. And yun po, sa Seabourn, ang biyahe po namin, ang ruta po namin is may ruta rin po kami from Asia, usually sa China, Japan, and then yung mga Merck's vessels po namin sa container, usually sa Africa, southwest to North Africa, and going to Spain. May iba naman po na South America, so palibot-libot din po. Karamihan din po ng vessels namin is may tramping vessels, and yung mga liner po namin usually yung mga container vessels namin. Nice. So ship management going around Asia. But where's your base? Saan naka-base sa kumpanya nyo? Dito? Ano po, sa Cyprus po. Pero dito po sa Pilipinas, sa Double Dragon Plaza po sa may Pasay City. I see. Okay, I'm glad that we talked about this na may kita ng mga young cadets na hindi lang tayo cruise,
Hindi lang tayo, isang klaseng barko, but napakadami pala, no? Bulk carrier and tanker. And normally, ano yung mga cargo na dala-dala ninyo? Would you know? Sa container po kasi, marami po mga chemical, depende po kung anong klaseng goods po yun. Pero sa bulk carrier po, usually ang dala po namin that time ay semento. Clinker. Clinker. Ayan, yun po yung, Pero bulk opo, yun. Bulk carrier kasi. Okay. bulk po. Okay. Bulk. Yung Okay. yun po yung sa pangalawang pangalawang barko ko. Copper concentrate, zinc concentrate, tapos yun po yung madalas, tsaka yun, clinker. Sobrang matrabaho po ang clinker, Oh. Alam ko ano yan cement, ingredient to make cement, di ba? Yes, ma'am. Yeah. Mm. Oh, okay. So how many people are involved in ship management in Zeaborn? Mga ilang kayo dyan? Ilang marino? Sa isang barko po, ma'am, usually from 20 to 21 na crew on board. members. Oo. Yes, ma'am. Nasama-sama kayo ng 6 months to 9 months, ganyan. Yes po. Ang cadets po kasi nila 6 months lang pero yung mga ratings po, tas yung ibang official nasa 8 months, 9 months, so depende po. Okay. So nagiging close kayo ng mga crew members. Talaga nagki-click kayo and you become friends, and even outside your contracts, you keep a connection and keep the friendship. May ganun Yes, ba? ma'am. Yes, ma'am. Parang meron po kasi yung mga kuya-kuyahan, yung mga naging support system ko po, na kahit po yung mag-shore leave, libre po nila ako sa gantong bansa. May isa po na kuya ko, nilibre po niya ako worth $300 sa Africa. So, sabi ko, Wow! napaka-special ko naman. Wow! Talaga? So, grabe po, parang ang tato po sa akin is bunso. Then, nung second contract ko po, yung mga official ko po, yung third mate ko po, and yung second officer ko, ang tato naman po sa akin is parang anak naman po nila ako. So, naalagaan po talaga ako ng maayos sa journey ko. Siguro may iba lang po talaga na medyo off, pero syempre kahit po toxic, you have to accept them. And syempre, wala na pong hard feelings kasi trabaho lang naman yun. And kung meron man pong connections outside the contract, outside the work, edi much better. And yun naman po yung kinagandaan ngayon kasi nakikita po kami whenever possible nasa lupa. So yun po. Oh, how nice. And yung mga nagkukuya sa'yo and dad acting, mga Pinoy ba to mga to? Do you Yes, ma'am. mga Pinoy. Oo. Mm-hmm. So that's good to know that we take care of each other, and they really support you as a kuya, Yes, anak. Oh, that's really really nice. Okay, so alam mo, Robbie Boy, grabe ang oras, 1 hour and a half na tayo dito, and we have phone-in questions. So I think it's about time that we flash our questions para ang mga nakikinig sa atin naman ay maging bahagi ng ating conversation, ng ating mga Anytime Maritimers. Okay, Mika, flash naman the questions that we have in our Facebook page. At excuse natin talaga. Ayan. Hi, Benjar Santamena. Good morning, Anytime Maritime. Thank you for tuning in, Benjar. Okay. Oh, wow! Kilala ka niya. Si RJ Batang. Let's go, bro! Yeah! Yeah! Best friend ko po yan. Oh, Best friend ko hi! po si Yan Sagata. Taga-Ames din. Yes po, graduate din. female seafarer din po. Oh, hi! Uy! Yan! Women in Maritime. Asali ka naman sa Women in Maritime. Okay. John Francis Neil Santelices. Pogi ng aming Robbie Boy. Yeah! Yeah! I can feel the support. Michael Villaluna. Good morning, Anytime Maritime. Hello, Michael. Thank you for tuning in. Good morning from Carmela Villar. Yes, Manila Times at ang ating talaga namang Maritime Vanguard yan. Lahat ng mga event ina-attendan at nire-record, ha? Talagang kumbaga may journal sila ng mga
activities, kaganapan sa maritime industry. Thank you, thank you. Thank you Mark po. Lawrence, yes, Mark Lawrence, pogi mo daw. O, agree ako dyan. Agree ako dyan, B-boy. Okay, John Lester Paragas Villatema, greetings from Paniki, Tarlac. Wow, thank you naman. May nakikinig sa atin from Tarlac. Hello po. Yeah, at saka meron siyang anchor. So siguro maritimer din 'yan, ha? Maritime din 'yan, maritime guy din 'yan. Okay. Meron pa ba ito? Yeah, okay. Hi Bernice. Okay, watching from Cavite, Dean William. Hello. Yes. Wow, Sir Dean, mag-enroll ka ng master sa PMMA Graduate School, Mari. Meron na pala. Oy, meron na raw pala. Robbie Boy. Possible, ma'am. Pwede po. Tama. Kailangan merong mag-focus sa maritime law. Kulang sa Yes, atin. ma'am. Kulang yan. Sana gawin mo yan. Kasi talagang ikaw naka-experience ng mga ibang-ibang situation sa maritime. So talagang sino pang gagaling dyan kung di ikaw. So sana, Robbie Boy, gawin mo yan. Thank you, William, sa iyong suggestion. Meron na pala. At shout out sa aming dean sa PMMA Graduate School, si Ma'am Nisa Espirito. At dyan sila Mika, galing yan sa PMMA anniversary. Okay, you Torres said yes. That's my Hello. O nga, Robbie Boy, ang dami mo na palang followers. Pagka kailangan mo ng platform to release your whatever content you're gonna make, share it naman sa Anytime Maritime because we will be happy to share it. Proud of you, Thank Robbie you, ma'am. Boy! From Rina Beth Gervasio. Talagang Thank maritimers you. tayo. Mundo talaga tayo ng mga maritimers. Sama-sama tayo dito. Palakasin natin ang maritime industry by creating a billion conversation. Nag-attend ka ba ng Crew Connect nung huli, Robbie Boy? Yes po. Doon po sa part po ni Kuya Ivan Guzman, si Moreno Marino po. In-invite niyo po ako doon. Nag-attend ka, di ba? Ano take home mo sa Crew Connect conference? Actually, ang ganda po nung program, and then na-experience ko rin po doon yung mga high-tech nila na pang training program. So, mas na-realize ko po na thanks to the pandemic, mas lalo pong na-advance yung technology natin in terms of preparing the seafarers sa on board. Parang same simulation lang po siya. Pero syempre, iba pa rin po yung physical talaga na in-person mong nagagawa yung training. Pero yung training po na yun, kahit online siya or kahit yung AR and VR platforms, ang ganda po nung visuals and parang totoong buhay po talaga siya. Galing, no? Ako, alam mo, ang take home ko doon is we have the responsibility to communicate what's going on in our industry. And remember, they put a number. They said 1 billion conversation. So like this one, what we're doing now is already contributing to that billion conversation so that people will realize the value of the maritime industry and that we get the support that we need, no? Whatever our issues are, whether it's in cadetship, whether it's in MLC or whatever issue. Kapag po tayo ay magsama-sama na mga stakeholders at magkaroon tayo ng boses, mas malakas po ang boses, may influence tayo to make a difference in our industry. So, samahan mo kami dyan, ha? Robbie Boy, talagang Yes, ma'am. sa Anytime Maritime, bukas ang pinto natin dito for you to share whatever content, use this platform to Thank you, ma'am. make the maritime industry stronger. Pika, flash mo pa po yung ibang comments sa ating viewers. From Charles Zaragoza, Kapag idol talaga. Idol ko na rin siya. Sa totoo lang. Ay, hala. Okay, LUC, let's go, Mabinians. Mabinians. Hello. Mabinians. Ano ba yan? Ano ba yung Mabinians? Share mo naman sa atin. From Arellano University, Apolinario Mabini Campus po sa Vito Cruz. That's your high school sa nag-aral? Yes po. Oh, wow. Oh my God. Proud sila sa'yo. Who will not be proud, di ba? Okay, Rina Peter Vasio. Shout out kay Rina Beth. Anong ibig sabihin yan? Pa-shout out daw po. Shout Oh my out. God. Okay, ang dami ko natutunan sa inyo, kabataan. Pa-shout out din po kay kay Chief Mate Hapitana and also Captain Longboan and
To Ma'am Mika, thankful din po ako sa kanya, ma'am, because we met po during the launching event po kay Kuya Warren sa Office of the Yes. Youth in Maritime. So, if it wasn't because of that event, hindi ko po meet si Ma'am Mika. Wala po ako dito ngayon. Yes! Nako, talaga. Yeah, anytime maritimer, ano namin yan, point person in charge, lining up all the guests and now networking in the maritime industry. Ha? Na-meet mo si Yes, Mika, ma'am. beauty queen din yan, ha? Ah, Anytime yes, ma'am. Yes po. Oh, beauty queen din yan. So, talaga namang, talagang, ano yan, blood, maritime blood, Nax naman, nananalatay, no, Mika? Yan din ang director natin. Yan pa flash na yan. Okay, Yes and po. coordinator. All around. Kami sa Anytime Maritime. Yes, meron pa bang mga comments, Mika? Okay, from Zycord Jero, do you think that there's really a need for an on-board or OJT to be or be on board any vessels before actually boarding the ship? Or yung virtual reality scenarios and simulators enough to train cadets? Good question, Sa. Thank you. Okay. For me kasi, hindi po siya hindi natin pwedeng masabi na super reliable ang virtual realities kasi iba pa rin talaga pag physically na ginagawa mo yung trabaho on board because merong ibang mga conflicts, may ibang hindi nasilip, no, na pwedeng mangyari. Maraming problema eh. For example, mooring operations, yung mga snapback zone, saang area sila pwedeng pumitik? Dito lang ba sa side na to or pwede rin dito sa side na to? Maraming cases eh. So, much better mag-training, gamitin for training platforms itong mga AR and VR scenarios, no? And para ma-apply for your OJT, kasi accept it or not, we need to be fully good seafarers din with the right experience. Syempre, hindi rin tayo maging reliable kung sa online lang tayo nakabase. Always remember po, no, from Colregs, yung rule number 5, yung proper lookout, hindi ka lang po dapat magre-rely sa kung ano yung nakikita mo sa radar or sa mga electronic devices na sa bridge, but also in any locations, even through sight or through hearing, you must do everything. So same lang po siya sa question na to, no. Kailangan natin mag-OJT talaga. We need to be fully trained on board. So nothing beats the actual Yes, onboard ma'am. experience. So Mm-mm. maybe the virtual reality training can augment or can supplement Yes. and complement the OJT, but it cannot be just the virtual reality training. Yes, ma'am. Actually, yun po yung research ko ngayon. Kaya sige, share mo sa amin Kaya yan. affected po ako. Oo naman. Yes. Yeah. Yes po. May research po kasi ako na may research po kami ng team ko dito po sa AIMS, no? Ang research po namin is about how the virtual simulation help the maritime industry nung time po nung pandemic. Kasi syempre, wala pong face-to-face. So, ginagawa po madalas is yung mga virtual platforms, yung AR, yung mga VR. So, chinek po namin if reliable po ba siya. And kung pwede po ba mag-rely na lang sa virtual simulation or need din ba na mag-training on face-to-face. And yung lumabas pong mga sagot doon is okay naman po ang pag-progress ng mga high-tech devices and ng mga platforms na to. Pero kailangan pa rin po natin maging fully aware na kailangan natin ng face-to-face training. Kasi doon mo talagang makikita actual. Hindi lang siya yung theories and on how you have dealt with it using your devices. So, much better talaga actual. Yun yung lumabas sa findings ng research namin. Nice. Napakahalaga niyang research dahil talagang you applied, yung meron kang structure na sinusunod and then make the process itself would really dig deep into the issue, and then yung findings ng research ang dapat pinagbabasihan natin or makakagabay sa atin in decision making for our industry. So, thank you for sharing that.
Oh, I hope, Cyril, nasagot ang tanong mong, yung maganda mong tanong. About that. And I hope our industry talaga solves this onboard OBT training, no? Onboard training issue. We need to be producing maritime seafarers, maritime professionals. And if that is a block in producing maritime professionals, it has to be solved, di ba? Kumbaga, Yes. para po sa puso, di ba, inaatake sa puso dahil may block, di ba? Kaya nagkakaroon ng ano tawag dyan, yung, ano yung tinatawag sa, siyempre, ayokong i-call yung disease na yan. Tinatanggal yung block sa puso because you're gonna die. So it's the same in our Yes. industry. If we don't solve this OBT issue as an industry, as a people, then we are cutting, the supply of maritime workers, and then the ripple effect that it will bring to our economy, di ba? Kung walang maritime workers, walang magko-contribute nung $9 billion na pumapasok sa ating coffers. So it has to be solved as a people, as an industry. So thank Yes, you for ma'am. for that question. Okay, for that answer rather. Meron pang question, Mika? Paki-flash po, Mika. Oh, anyway, Robbie Boy, kasi napansin ko na talagang marami kang mga young people involved. So, yung isang question yon bago natin tanungin itong question ni Emery. So, question ko, how do we get more young people involved in the conversation? In the conversation of maritime, the importance of maritime, of how do we solve issues? How do we make the young people part of the solution? Coming from you, Robbie Boy, the young student leader, young cadet, young seafarer, junior officer, how do we get more young people like you involved in this conversation of maritime industry, the maritime industry? I think for me, ma'am, right now in this generation where technologies are really booming, no, sa ating generation, for me, social media is key. Present them what is happening on board, present them the ideas of what are the benefits of becoming a seafarer, anything that is very informational for them. Parang pwede rin po tayo mag-request from different content creators, seaman influencers, dumadami na po sila eh. So many students are also involving themselves dito po sa maritime industry. Magiging ano po sila, more relevant, and pumapasok po talaga sila sa mga usapan. And ngayon po, may nakita po akong news headline na because of Magna Carta or because of EMSA, gagawin daw pong 200,000 pesos ang tuition fee for maritime courses. Kaya nakita ko po doon yung mga comments ng mga estudyante pa lang. Ang gaganda po ng mga sentiments nila. If someone could have just read them all para po magkaroon ng enhancement sa program na yun. Kaya yun po yung ano ko rin. Kasi ano po yung, kung pwede po, bigyan po nila ng elaborate information. Ano po yung reason paano po papataasin yung tuition fee. Kasi if ang pag-uusapan natin is about sa quality of education, they should check it first sa mga professors, sa quality education ng maritime schools before we proceed to increasing the tuition fee. So parang yun po yung naging point ng mga estudyante. Oh my God. Nga. Kaya pala merong investigative journalism, no? Na kailangan investigate yan para malaman naman kung ano yung totoo at baka naman fake news, no? But yeah, but you're right. What I got from your answer is, of course, relevant, no? So yung relevance. So parang to get the young people involved, answer the issues that are bothering them. That's their concern, so that they get involved in the conversation. So thank you for that answer, Robbie Boy. Thank you, ma'am. Nakikinig si Mika at yung the whole team dahil we tend to really get more advocates of Anytime Maritime. Sana dumaming talaga ang Anytime Maritimers so that talagang, yun nga, we have a strong voice to address the issues prevailing in our industry. Sige, yung question ni Emery, tanongin na i-flash mo na po, Mika.
Anong Para tanong? masagot natin siya. Ayan ang tanong. Asa na ba, Mika? Baka nag-brown out din kay Mika. Okay, okay, take question ni Emery. Si Emma Franca, in reality, what do you think are the information lessons that aren't taught in school but are prevalent on board? Oo nga, very good question. So, practical lang. Sana, anong wish mo na, ay sana tinuro sa amin to, hindi naman tinuro sa akin to sa school eh. Sana tinuro sa akin so that I could have done better. So that I could have addressed this. So, di ko na pinagdaanan yung pinagdaanan ko. O yan, sige. Ang ganda ng tanong mo, Emery. Sige, go. Roby Boy. Okay, so kung about po sa hindi sana naturo sa amin, ang pinaka-importante po talaga kasing na nakita ko sa barko is on how you interact with other people. Kung paano ka po makisama. Hindi po kasi masyado yung natuturo sa siguro may mga subjects tayo in terms of knowing one person, knowing other people, how to connect with them. Pero hindi po na-elaborate. Like, pag in terms po ng person to person, hindi mo na alam gagawin eh. So, andun po ako sa part nung before na sana natutunan ko pa to before na kung paano i-engage pa yung sarili ko sa maraming tao, gano'n. Pero over time, thankful naman din po ako kasi kahit pa paano, may baon po ako. Ayun. So you're saying social skills ba yan? Yes, Public yes ma'am. speaking, personality Yes. development, ganun ba yun? Personality Social development. skills ma'am, how to connect Oo. with other people, how to interact with them. Usually po kasi may iba rin po mga cadets na ang tawag dito, yung prefer nila na alone sila, ganon. Hindi po, mga introvert. So, hirap po silang makipag-interact. So, ayun po yung naging struggle din po sa iba. So, parang ano din, social skills. So personality development that will make you interesting. Alam mo talaga, nakikita ko yan. Agree ako sa iyo, Roby Diba? Boy. Kasi, like, these are basic things na you Mhm. would think wala lang, but it's so important every day. You know, like breaking the ice in a conversation because you're strangers. So pagdating Yes. sa barko, like, okay, paano ko ba, kagaya ng ginawa mo doon sa solong mama na mag-isa lang siya, napapansin mo, solo-solo siya. How do you break the ice? How do you have a conversation starter? And you know, you become, can I share with you young people, sa mga young people na nakikinig, na mga kaibigan ni Roby Boy, it's so important that parang you are a well-rounded person because these are the things that, you know, will make you interesting, di ba? So, dapat may interest ka. So, may interest ka, content providing, or whether gaming ba yan, or artista ba yan? Kailangan na, or syempre gusto natin naman wag lang artista, relevant issues, di ba? Yan, yung mga Magna Carta, dapat in the know ka dyan, alam mo yan, so that you become an interesting person. Na worth ka naman kausap at may pag-uusapan. Ganyan. Sensible. Diba? Diba? At saka, maybe sports. Some people have, you know, get to come together out of sports, out of coffee, out of wine, yung mga ganyan. So these are things that can really make one person interesting, and I hope, or dance, Zumba, mga ganyan na talagang makaka-enrich ng iyong pagkatao na sana nga magawa ng mas nakararami. And these are the things na hindi tinuturo sa eskwela. Pero merong tinuturo kung mga clubs, no? That you were saying kanina, meron kayong Yes, mga ma'am. clubs. Yun, pag nag-involve ka sa mga ganyang clubs, nakuhone yung leadership skills mo, you make connections. So that's why the schools actually started doing that, no? Di ba? Para yun makatulong. It's not necessarily a formal class, but you get to learn more things outside the class. Okay, may question pa ba tayo? Okay, from Tommy K. What are the pros and cons do you think does technology like gadgets and having Wi-Fi on board? We all know the old way for our boys on board is through writing letters and at times using communication via the highest officer before they can send any message back home. Ay, totoo yan, Tommy. O, sige, sagutin mo na, Roby Boy. Ano bang natutulong ng technology and Wi-Fi on board?
Actually, syempre po, una-una is socialize. Nakakapag-socialize ka sa family mo, nakakapag-update ka timely, kahit budgeted yung internet connection mo, nandun yung update. And also, hindi sarado yung mundo sa isip mo. Alam mo pa rin yung nangyayari sa bansa mo, alam mo yung mga nangyayari sa balita. So you're naturally updated. And when you have Wi-Fi or this kind of connection on board, you can use it for information, knowledge, how to be more knowledgeable on board, how to apply it to yourself for your skill to be enhanced. Andun siya lahat eh. Siguro ang cons lang niya is syempre yung access din po sa fake news, sa mga fake information. And syempre po karamihan din po, especially nung election, marami rin po mga seafarer din po kasi na nabubulag po sa mga fake news. And dahil po dun sa mga kaguluhan na yun, no, nag-aaway-away po tayo, nagkakaroon ng samaan ng loob. And kung in terms naman po ng cons, no, sa pagkawala po ng pag nawalan po ng wifi at pag nawalan po ng gantong connection, iba po yung anxiety. Yun po yung cons na naramdaman ko. Na iba yung anxiety, iyak ka talaga kasi kinulong ka eh. Wala ka talagang means on how to send messages sa loved ones mo eh. Kaya, ayun lang naman po. Pero if we can use this connection, the Wi-Fi, the internet, if we can use it in the right way, then those cons, wala na yun. Mawawala po siya. Basta gamitin sa tama. Yeah, I actually heard that din doon nga sa mga conference na it's not good din pag nakakatanggap kayo ng bad news mula sa pamilya o yan, Yes. politika because it affects your mental health. Yes, So, ma'am. kumbaga, the family daw na nasa lupa, they are actually taught how to filter and to filter news. So, parang wag mo nang ikwento yung mga ganyan. By the time ikwento mo, nakasolve na. Pag okay na. Oo, yung parang okay na. Pag kwento mo, tapos na. Parang, kasi si kuya hindi umuwi or or si ate nabuntis, whatever. But whatever. Pero nag-propose na. Yung mga ganyan, whatever. May solution na. Hindi yung hindi nakakatulong na may bad news and then pinag-uusapan ng mga nakaka-bother sa inyong mental state while you are on board. So, may pros and cons. But in your experience, yung barkong sinasakyan mo, whether it's a bulk carrier or a tanker, meron na connection, meron na satellite na nagko-connect sa inyo. Ano po, yung sa unang vessel ko po, yung container, wala po kaming satellite that time kasi po, bagong bili ng kumpanya yung barko na yun ng Merx. So, turnover po talaga siya. Kaya mahigit 1.5 month, wala po kaming internet. Siguro po, on my 6th month, kung kailan pa uwi na po ako, doon lang po kami kinabitan ng satellite. Yeah. Naku, yan talaga yung mga challenges, no? Kung wala pang technology, kahit kami sa domestic, challenge namin yan, yes. Yung walang connection. But ngayon may Starlink na. Yes, so we ma'am. are actually trying out Starlink and hopefully it will really improve, the connection habang naglalayag sa ating domestic waters. Yes. Okay, so we're almost out of time, Robbie Boy. Wait. May question pa ba? Dapat tanungin natin ang question. Kasi yung iba nagtatampo pag di namin natatanong yung question. From Antonio Lilio Sala, the most challenging for cadets, especially international settings, being homesick. However, the MLC requirement for internet and media, this has been resolved. Ayun. Yes. Oo, malaking tulong. And then, dinagdag pa niya na, secondly, the militarization on board where cadet are treated like nanny and houseboy is very degrading. Para kang nasa fraternity. Oo nga. May ganun pa ba? Naramdaman mo pa ba yun? Siguro po, slightly. Meron pa. For me po, slightly. Meron naman pong nangyari sa akin ng first contract ko. Pero, ano po kasi, it depends on you kung magpapakontrol ka po sa situation na yun. Pero kasi, nung nagka-second contract na po ako, mas naliwanagan po ako na I'm in the right generation. Kasi yung mga tao ngayon, inclusive na sila, gets na nila yung nangyayari, alam nila yung sa mental health problems, yung mga pwedeng makos ng ginagawa na actions nila. And even din po kasi sa school, parang hindi rin po ako
hindi rin po ako go dun sa mga yung military setup na ay kailangan ganito, kailangan matikas ka kasi is ang reason nila is for discipline. And for me kasi you already have discipline on your house. You only need on how to enhance it. Nakadepende po talaga yun sa'yo kung paano mo iaayon yung discipline sa sarili mo and on how you can apply it to people. You don't need other people to discipline you and to teach you discipline just so you could be a better person. You can be a better person yourself if you can know how to discipline yourself. So yun lang. If you know how to enhance, then go. Yun lang po. Wow, my God. Parang gusto ko ipa-BFF yung mga anak ko sa'yo, yung boys. Kailangan makausap mo sila, Roby Ay, sige Boy. po. Anyway, okay, we're nearing the end of our time. Roby Boy, it has been a pleasure chatting Yes, ma'am. with you, Thank you po. and hearing about your advocacy, your career, because in sharing your story, we affect a lot of people, inspire a lot of people, a lot of cadets who are aspiring to be maritime professional, a maritime professional like you. So definitely, we want to keep in touch with you in Yes, ma'am. any time because you are a big contributor in our industry. We salute you for your discipline, for your focus, for your leadership, and for being an inspiration. Mas gusto natin yung ganyan, ganyan ang Pilipino. Yan ang Pinoy, yan ang Pinoy, yan ang model Pinoy. So ngayon pag nag-iisip tayo ng, sino ba peg ko? Roby Boy is my peg. Okay, ganyan. Dapat ganun ang thinking ng young cadets na naghahanap ng leader, naghahanap ng gagayahan or inspiration ng kanilang buhay. Ito po, ang itsura na pwede ninyong gayahin. At yung sa path na tatahakin, pwede po sundan ang path na tinatahak ni Roby Boy. Roby Boy, closing words before we end Anytime Maritime. First and foremost po, thank you for this opportunity for inviting me here. And actually, ma'am, ma-share ko lang po, January 30, 2022 was the first ever video content po na pinost ko na nag-viral. Dun din po yung time na nakilala ko as Robbie Boy. So, very unexpected na January 30 din po ngayon. And I am really happy to celebrate this moment with you guys. So, thank you po for the opportunity and shout out to all the people who supported me since day one. Thank you guys and I love you. And this purpose is not just for a very short phase, but this is a lifetime purpose and I want to do this for all of you, for the people, especially knowing one's purpose. So, yun lang. Maraming salamat po. Yeah, Roby Boy, pwede bang humirit? Sabihin mo naman Anytime Maritime para ma-record namin yon. At saka, ask naman our listeners to like and subscribe to Anytime. Okay, ma'am. Okay, Actually, go. I already promoted Anytime Maritime on TikTok po last day, parang nung nakaraan. So, I'll promote it more po. Sige po. Maraming salamat, Roby Boy. Thank you very much for really sharing your valuable story and time with all of us. Anytime Maritimers, we are on our way to becoming a strong, united maritime industry. Let us keep a foothold on us being the maritime manning nation of the world and even stronger. Let's do that. Kasi magsama-sama po tayo na solve ang mga issues natin dito sa ating industriya maritima. Maraming salamat, Roby Boy. And Thank you, ma'am. Thank you, everybody, for joining us. Please like and subscribe and watch Anytime Maritime. Para sa bayan po to, people. Thank you very much. Bye. Bye, ma'am. Thank you po. Maritime. Maritime. Anytime Maritime. Anytime Maritime. Maritime.